guys! Hello again, we're back. If you're new to my channel, welcome guys, back again lang kayo. If you like videos, you're in the right channel, so please subscribe. If you're not new to my channel, welcome back guys! Today, we are reacting to episode 11 of Double Helix. But before anything else guys, please follow at Luino Boutique on Instagram, Facebook, Shopee, TikTok, Luino-Boutique on Lazada, and at Luino Locks on Instagram and on TikTok. And follow me on all my social media accounts because we post our closet clean out there. And if you're interested in any of what we're selling, just PM us for any inquiries. Also, follow us on Patreon because we post the uncensored version of Double Helix and also of Edge of Horizon there. So make sure you follow us. Thank you. Okay, recap guys of episode 10 of Double Helix. Episode 10 was confusing. It was parang teleserye-ish. Ito na, dumating na po tayo dun sa point. Like I said before, parang all the Chinese BLs we've watched, may pagka-teleserye-ish. Yung tipong may kinikidnap, merong mga bugbugan, merong gang versus gang, merong sumasabog, may namamatay, ganyan. So dumating na tayo dun sa point na yun in this episode kasi dumating yung girl, yung wife ni Yi Chen sa bahay ni Lu Feng. Na hindi ko mag-gets na like bakit mo siya pinapasok sa bahay mo knowing na she's from a family that you despise, knowing that she's the wife of your ex-boyfriend that you hate. Diba, isang sa mga rason kung bakit galit na galit siya kay Yi Chen and kung bakit tinorture, quote-unquote, niya si Yi Chen is because nagpakasal siya. Pero you invited her inside your house. True. Tapos pinakita mo pa si Yi Chen. So hindi ko yung nag-gets. Anyway, nabaril si Yi Chen nung girl, tapos nagka-coma siya for like, how many months? Was it months? I think so. I think it was months. Tapos nung nagising siya, parang natauhan siya. Nagkaroon siya ng shock. Diba? Kahit ako nako-confused sa pag-recap. Kasi parang paano nangyari yun? Anyway, after niya magising from his coma, nagkaroon siya ng shop. I think it's a coffee shop or something. Tapos unti-unti niya binabayaran si Lu Feng. Kumbaga si Lu Feng naman parang kept his distance. Ito na lang tayo, very transactional. Pera-pera, ganyan. Pero he still loves him. Tapos, by some chance, I don't know how it happened na nandun ka sa same restaurant with your employee, you're treating your employee, biglang darating yung kapatid mo that you haven't seen in years sa same restaurant. Tapos, syempre, bonding-bonding, ganyan. Tapos bumalik sila doon sa coffee shop. Tapos may dialogue pala doon that explains quite a bit of the storyline. Parang sinabi ni Lu Feng, nung nagkita-kita na silang apat, sinabi ni Lu Feng doon sa kapatid and doon sa boyfriend na si Chen Lang, how did you find out about this place? So parang it's suggesting na Lu Feng was trying to hide Yi Chen kung nasaan siya. Siguro kaya rin hindi sila nagkikita ng kapatid. Parang ayaw niyang magkita sila for some reason. I don't know why. Kasi nga, di ba, parang mamamatay na yung tao. Hindi mo ipapaalam dun sa kapatid. He's in a coma for how many months? Hindi mo ipapaalam dun sa only living relative that he has. That's so weird. Tapos, ang cliffhanger natin for that episode was parang sinasabi ng kapatid na isasama na niya si Yi Chen sa kanila abroad. Tapos parang, syempre ayaw ni Lu Feng. Tapos sabi ni Yi Chen na parang, bakit? Hindi ba ako pwede umalis? Tapos doon tayo naka... Personally, I would love for him to go elsewhere, to go abroad. True. Para makaalis siya dito kay Lu Feng na grabe ang pagka-toxic. Sabi ko nga, after what he's been through dun sa bahay ni Lu Feng, kahit pa sabihin ni Lu Feng na hindi naman niya talaga minahal yung mga lalaking dinadala niya, that was mental torture. Yeah. Tsaka physical torture kasi like, tinatali siya, parang halos malunod pa siya dun sa bathtub, parang ganyan. Hindi na ako babalik sa'yo, tapos nakoma pa ako. Ano, what are you expecting? Pagkagising ko, oh, baby, hi, let's go back to our house. Ganyan. Parang, baliw ka ba? Ulo ka ba? He is baliw. So, for me, personally, that's what I want to happen. And I don't know what more can happen in episode 11 kasi parang lahat nangyari na in the past few episodes. Kaya huwag na natin patagalin to, guys. Let's go. Hey, undan! 你找到他们，就会跟他们走，是不是？我不能走吗？ Ayan, dito tayo natapos. Buksan na tayo very light. 放开！放开！我不逼，我不缠着， Kita mo, no? 我不出现在你面前，能不能不要走？放开！你给我放开！别走！小陈，你到底对我哥又做了什么？啊？
Alam na ba nung kapatid yung mga nangyari sa I don't kanya? think so. My God. Ayoko na nga niya to begin with. Pag nalaman niya pa yun.差点害死他。 Tama. Deserve. 别走，走，小陈，别走，跟我们走。小陈，小陈，别走，小陈，别走，放手，小陈，放开，小陈，求求你， Siya nga din to yun, no? Si Chen. 你看他，小陈别，我求你了，别走，小陈，小陈，别走啊！ Tama kayo guys. Ano siya? 就是疯 Toxic. 子，彻头彻尾的疯子。 Kasi parang he's blinded by yung love. Parang akala niya love siya nito or love niya to. Pero kaya niyang gawin yun sa'yo. How can he love you? Yun yung classic, in my opinion. Yung mga na bubugbog or like pinagmamalupitan ng partner, tapos tayo magtataka tayo na, bakit ayaw mo iwan? Kasi mahal ko siya na, kasi mahal ko. Pero parang to the point na like, madededs ka na, ano yun? Eh plus, some people are saying, no, na yung mga ganyan, yung mga nasa abusive relationship, absolutely, I want to be with you again. Ay, nako. Na parang gusto nila siyang baguhin. Yeah. That's why they're saying. And yung kapag nagsasorry nga sila, malala, yung parang feeling mo, talaga papatawarin mo na. Pero gagawin ulit. 发生这么多事儿，你什么也不告诉我，你什么也不说，我到底是不是你的亲弟弟？对不起，我们今晚就走。 我的店你不用管你那破店，沈超会处理。 Sino ba si Shen Shao? 飞机票还没买，我们路上再买，来得及。我还有咖啡馆里那些东西，到了国外之后，我统统给你买新的。我还交了1年的房租。可你是不是根本就不想走？啊？我不知道，你不要现在告诉我你对他还有感情，他都这样对你了，你没有自尊的吗？ Tama, 你今 very 天必须 good. 跟我走，除非你不认我这个弟弟。小陈， Ay, 你又想干嘛？ grabe talaga yung mga tao dito mag-jogging. Kung saan nakakarating. 你想怎么惩罚我都行，不要让我再找不到。不走了，好吗？走。我求你，小陈，我不拦你，我只需要你亲口告诉我，你永远都不想见到我。走你恨我，你讨厌我，你不爱我。你说的越大声越好。你说啊，小陈。哥，你说呀。 Yung iba naman, no, they stayed because natatakot nga sila what the other person will do pag nawala sila. 你这样只会把事情变得更糟，这点你比谁都清楚。 Which is another form of mental torture. 能不能学着尊重他一下？这么多年的教训，你吃的还不够多吗？ Tatakbo siya ulit. Habulin niya ulit yung coach. 早在奕晨他们找到我之前，我就完全可以离开，去任何对我来说谋生更容易的地方都行。即便如此，还是苦苦挣扎着在这里生存下去。虽然对他很淡漠，但也从未拒绝他来找我。我知道我应该远离他，最好是这辈子不再相见，但我还是偷偷期望能看得见他。 Nadi-deserve nilang isa't isa. For me, hindi na kasi balance eh. Yung sacrifices na ginawa ni Lu Feng for Yi Chen over dun sa pinagdaanan ni Yi Chen. Kasi never naman nang nasaktan to physically si Lu Feng. Ewan ko sa inyo. 秦朗，停车！哥，秦朗，停车！ 哥，你觉得你跟他在一起对吗？你会幸福吗？我这一辈子好像从来都没有做对过。哥，你跟我去国外，找一个真的爱你的人，不行吗？ 可我 Feeling ko nandun naman yung love. Bahala ka. Sige, deserve nyo isa't isa. Bahala kayo. Magpatayo kayong dalawa. Ang sakit din for the brother. 他们和我们是一样的，我们谁都没有办法替别人做决定。
Pero yan, may point din yung sabi ni Chen Lang. Na siguro nga kung sa kanila yung mangyari, ganyan din yung gagawin nila. Diba? Nandun pa rin siya. Ay, alam ba yung hotel? Kasi kakaalis lang nila. Actually, wala na akong gusto malaman after this. Kung magkakabalikan kayo, tapusin na natin. Huwag na kami bigyan ng anything else. Kasi parang, okay, fine, choice nyo yan. Bahala kayo sa buhay nyo. Wala na kaming pake. Siguro rin kaya hindi ko siya nabebetan na like magkakabalikan sila. Wala pa masyadong ginagawa si Lufeng. Kumbaga hindi pa enough yung ginagawa niya for us na para tanggapin siya ulit. Alam mo yun? Okay, yeah. To win back itong si Yicheng. Like sana siya yung nag-sorry sa brother or siya man lang yung nagsabi na nandito yung kapatid mo pero please don't take him away from me. Yung ganyan, wala siyang ginawang ganun eh. Literal na ginawa siyang prisoner. Yun na nga eh. And until the like last moment, ayaw pa rin niya ipakita yung brother. Like bakit? 'Di ba? Yun nga eh, sana man lang binigyan tayo ng mga ganong eksena para somehow may sympathy tayo kay Lufeng. Yeah. Pinili mo siya, tapos umaarte-arte ka. I don't think I can even stay in... 我和他彼此间默契的什么都不提， Oh. 我们的感情还需要些时间才能处理好。 Yun nga yung sinasabi ko eh. 一样相处就够了。 Why do you choose to be with him? Kung gusto mo lang kayo muna maging friends. Pwede naman yun na hindi kayo like nagsasama sa isang bahay, nagsasama sa isang kama. Yeah. So para kayo magjowa, pero hindi. Friends nga lang. Oh, weird. “先生，您的牛排，请慢用。”这么多年了，这个地方还是老样子。 Hanggang ano episode ba ito? 12. 11 na. Isa na lang. Huwag kong galala. 最近咖啡店的生意怎么样？就那样吧，可能我没有什么经商天赋。最近公司在招人，你要不要来试试？你要是肯来，工资随你提。不了，我还是想把咖啡馆经营好。对了，你们这些实习生里面有个叫杜远的，之前是我咖啡馆的兼职，人好，性格也稳重。如果你方便的话，可以留意一下。啊，如果你方便的话。你是在向我提要求吗？ Why? 不是，我就是Ano ipasok yung... 可以的。都那么久了，这是你第一次开口向我提要求，我一定会多留意他的。你
你还有什么其他要求吗？ Ay, 哟， ito yung ano, di ba? 这么吵啊？ Nabasa sa kanya. 当然有事儿了，给你打电话你也不接，不知道现在方便吗？耽误你几分钟？把它借给我几分钟，不介意吧？陆总，你看他，我们去外面。你紧张什么呀，陆总？ Hindi na siya nakilala. Hindi na niya. Hindi, yung guy, hindi nakilala si Chen. 对不起。时间还早，要不一起去走走？不了，我想回去了。哦， Siya nakatira. Ewan ko. 怎么了？ Or baka sa place na pa rin. 没事，可能有点着凉。 Saan ba sila nagstay nung yung umalis siya na sa car ng kapatid niya? Yung napupunasan sila ng... 谢谢。 Parang hotel nga. Hindi, ito yung cafe niya eh. So he stays there? Baka one step at a time. Wala. Ayun ang bumukas. Eh, sarado na eh. 钥匙呢？ Siyempre naka Yichen. Ay, Yichen na kay Lu Feng. 你好，现在能来开锁吗？下班了。好吧。 Tulong yun. 你怎么在这儿？你怎么来了？我去给你买药。我钥匙丢了。 Mabagyo na nga. Wala kang 感觉要 choice. 下大雨了，要不你就将就一个晚上，去我那儿过夜。明天我再找人来帮你开锁。 Talaga naman. Mm. 那怎么办？ Pero wala kang choice. Itong change that's happening with Lu Feng should have come like earlier. Dapat pinakita sa atin to para somehow lalambot tayo towards him. Hindi yung yun nga up to the last minute eh tinatago niya si Yichen sa kapatid. Couple slippers yan. 进来啊。 Well, this is a new house? Oo. Wow. 喜欢，挺好。喜欢的话，那送你了。 Wow. 啊？不， May 不用了。 Taray naman. It's yours, tapos hindi mo na naman siya paaalisin dyan. Kukulong mo na 还有 naman 隔 siya 离的 dyan. 厕所，日用品都准备好了。你如果还需要什么的话，就跟我说，我让人去买。好， So this is not his place. His. 药 Hindi, ibig sabihin hindi siya dito talaga nakatira. 你待会儿记得吃。 Baka hindi. 那我先出去了。 He was hoping na he'd ask him to stay. 你如果还需要什么的话，一定要跟我说。那你早点休息。 Tama yan mga ginagawa. Yun lang yung kulang for me. Kung siya yung nagsabi dun sa kapatid na your brother is here, this is what happened, siya yung nag-explain ng lahat, okay na sana. Yeah. Pero hindi ko maalis yung yung thought na tinago mo siya. 最近怎么样？还好吗？好着呢。 Mataga tayo ng buhok nang gigigil ako. 那他怎么样？ Pogi. 喂，你怎么不说话，哥？是不是他又欺负你了？没有， May 他对我很好，就是因为太好，我也不知道该怎么办。这是什么意思啊？这次再回来之后，他也没说要复合，更别说住在一起了。 Malamang kuya, ano to? 还是他也没想好该怎么对我呢？这你要去问他呀，我不管。你怕什么呀？你每次都是这样，然后折磨自己，最后把自己给憋坏了。
这样下去不行的，哥。可是那你不能反悔，主动跨出这一步就要做到底。 Sorry hindi ko mag-gets yung obsession nito ni 你俩 Chinlan 要是再 dito 这样 sa，我和你弟就把你抓到国外来。 kapatid. 嗯， Kasi hindi naman siya ganun kapugi. Itong inis. Sinasalo mo yung basa ng buhok. Punasan mo ng tuwalya kanina pa pinupunasan yan, di ba? Ano naman oh? Magtigil kayo, hindi kayo marunong maghalikan, magtigil kayo. Shoota. Pagilat pa yun. Ayan, mga goldfish. 我们今天终于又一起吃饭了，我还以为会有所好转。 Paano kung makakatulog sis? Ang daming ilaw. Saka hindi ka nagpalit ng damit. Hindi mo lang siya naghubad ng trench coat. Ay, andun siya. Akala ko alis siya. I think, isn't it the same house? No, it's not. Eh, 太晚了，你在笑什么呀？ Akala ko he left. 我知道不应该这么做，但他没带钥匙，我肯定还是得管他呀。 sino to? Oh. 我把他安排在离我最远的房间。现在快去睡着了吧？喂，你不要仗着我宠着你就无法无天啊！赶紧帮我想办法，我现在真的很烦。他是不知道我现在有多困扰。 Sino? Talaga ba? 你说我要不这2天先不见他，冷一冷？ Gusto mo hindi mo naramdaman may tao doon? Alis siya. 问题是，我感觉我每次见到他都控制不了自己，希望每天都能见到他。今天碰巧遇到之前带回来气他的那些人，他估计心里不好受。我也不敢说什么， Sino nga ba 我 to? 害怕 Ewan ko. 说的越多错的越多。什么？真的吗？ Nakita ko umalis siya. Oh. Sa baba na siya. Okay yun. Nung nakakita ka siguro sa kanya sa Sino? yung kausap niya sa baba. Nasa labas? Yung kausap na nasa labas na? Yeah. Ano yun? 小陈，小陈，小陈， Ano naman trip nito isang to? Paulan na naman siya. Ay, sorry. Ako lang yung aming wall decor. Ay, hindi siya agad. Naka-bedroom slippers. House slippers pa ba? Naku, after yung dalawa, nakakailang ganyan na kayo. Hindi ko na alam kung ano sa pupunta yung story niya. Nagbubuisit na lang. Parang ang episode 11 puro ganyan, magpapaulan, susunduin, ibabahay, magpapaulan, susunduin, ibabahay. 你为什么不说一声就走了？我突然有点急事，所以 Urgent matter. 你有事可以告诉我，我可以开车送你的。不用了，不用麻烦了，我自己叫车就好了。不麻烦，我有空，我现在就去开车。哎，小陈，没事吧？你流血了。 Alam niyo, kahit ako, nabubuisit na ako dito kay Yichen. 你是不舒服吗？为什么突然流鼻血？会头晕吗？你现在陪我回去。 Kasi 我立 mga 刻跟医生过 ginagawa 来。 niya, parang gets ko yun na he wants to 我自己 like 回去就行了。 stay away from Pero yung mga, ang papansin, bakit ka naman magpapakaulan ulit? True. Eh, Kung may sakit ka ate-ate ka nga. ng ganyan, sumama ka na lang sana sa kapatid mo. O, totoo. Tapos sana kumuha ka na ng taxi agad-agad. O, tira mo, nagganyanan pa kayo. Anong kaartihan yan? Nakakabuisip. Parang medyo unnecessary na nga itong episode ito for me. Yun na nga eh, parang ako, kung magkakabalik ka kayo, magbalik ka na kayo. Hindi. Sinasayang yung oras namin. Wala kami pakialam. Kasi parehas kayong toxic, sa totoo lang. Di ba, nandiyan ka ulit, lalayas-layas ka pa. 需要让医生过来吗？不用， Tapos hindi ka man lang pinagtanggal ng damit, magkakasakit ka talaga, te. True. 对不起啊， Bilang basang-basa kayo kanina, di ba? 我每次都控制不好自己的情绪，刚才太用力了，是不是把你吓到了？别生气， Ayun, basa pa nga yung damit niyo. Mhm. 该说抱歉的人应该是我，老是给你增加麻烦，我先走了。 Ayan na naman siya. Si Alice na naman. So, syempre, hahabulin ka na naman ng isa. Pero,
我刚才 Magpapaka-damsel in distress ka na 打 naman. 电话， Si Kelo. 我跟他说我对我很喜欢的人， Sino si Kelo? Yung pamangkin niya. Kalo. 我不知道自己还能挽回吗？过了很久，他终于见到了我， Mali eh. 不会躲，还愿意陪我一起吃饭。 Again, for me, dapat 我真的感 ang 觉， sinasabihan niya ng ganyan, yung kapatid niya. 但又偏偏见到不应该见的人，我感觉自己完蛋了。我今天终于把他带回家了，他都不知道我等这一天等了多久。可是带回家之后，我生怕自己做错任何一件事，惹他生气，他就会突然消失的。但他还是不开心，一句话不说就走掉了。我真的很害怕，如果事情一直再这样下去，我会再一次做出伤害他的事。 Na para bang ikaw pa yung biktima, kuya. 但我不能再伤害他。 Para ikaw pa yung kailangan kaawaan. 如果我不见他一段时间，会不会好一点？ Ay, day. 但是我就是想每天都看到他，我只是想抱一抱他，看到他 They're 笑， becoming overly dramatic. 这样我就满足了。 Plus, ito nga ang pattern ng abuser. 就是我知道， Yung ganyan sila mag-sorry, yung akala mo talaga masisira yung mundo nila pag nawala ka. Pag bumalik ka sa kanila and they get comfortable, tapos magselos ulit, Yun na yari ka na naman. 不知道你可不可以？你是不是还是害怕？ Ayun no, they make things about them. 陆枫，陆枫，小陈，陆枫，我们重新在一起。 Nadaan sa ano. You deserve each other. 我想和你重新在一起。真的吗？ Really? 我想和你重新在一起。真的吗？我想和你重新在一起。 Sorry, not for me. So okay na. Okay na ba kayo? 我想和你重新在一起。 Kaya rin siguro nung time na nandun siya sa bahay, kinukulong siya. Hindi naman siya nagtatangkang tumakas. Yes. Kasi love nga niya rin to eh. Yun naman yung bet niyang gawin sa kanya. Deserve niya isa't isa. Magtoksikan kayong dalawa. Ayoko lang kasi na this is their portrayal of a gay relationship. Or a relationship. 我没说呀。 那又怎么样？你以前也是成没事情的时候就偷亲我，怎么可能？你偷亲我之后，我就会偷偷骂我，说我如果再等你，就把我的眼珠子给挖出来。不可能，我不可能说出这种话。我记得隔天晚上我们刚吵架，是你自己憋不住跑来偷亲我。我醒来之后，你还假装不肯理我，出门前才勉强让我抱一下。瞎编的吧？几年前的小事你能记这么清楚？我都记得你说的每一句话，我们一起做过的每一件事，我都记得一清二楚。那几年你不在我身边，真的挺难熬的。Feels talaga dito mga mag-iyakan, no? Ang bilis ng luha, eh. On cue. Sabi nga nila on cue. Wala pa nga, eh. Parang di ba kaya kaiyak-iyak, bigla na lang nag-iiyak. Nasa cafe ba sila? Okay. Ang tari ng mga leather seats na yan na nasa labas lang nung 这这样 bumabagi. 算的怎么样了？ Was it? Di ba doon siya nakaupo nung sinundo siya ni Luffy? 我要不要把这店盘 Hindi 出 naman 去？ nila pinasok. 这生意也太难做， Baka pleather 你 lang. 喜欢就留着吧。可是养活不了自己啊。我其实有一个想法，我身边还缺一个助理，周成一个人忙不过来，暂时也找不到合适的人选，要不要来试一试？这工资包你满意，工作日的话你就过去我那儿，然后周末还可以回来看这个咖啡店，怎么样啊，陈老板？都不让我休息的吗？你去我那儿工作还会累，怎么样？ Feels
Kaya ano na itong isa? Wala. Assistant niya. Second assistant, so para siyang siya. Miranda Priestley. Special assistant siya. Pero special, really special, para show pa. As if naman pati hindi yan sa'yo uuwi, ano ba? 也不知道丁丁跟朱砂怎么样， Sino si Dingding? 他们在兰城过得好。 Oo nga. 这蓝城的公司早就关掉了。我姐把事业重心移到美国，朱砂和丁丁被调过去， Ano tawag? 已经升职加薪了。真的？我还听说他们几年前就结婚了。 Ay, Taray. 挺好，你想他们的话，我可以安排一下。也不用刻意联系，都好几年没联系了，现在见面估计也不知道说什么，只要他们过得好就行了。 hindi mo pa rin babatiin yung kapatid niya talaga. Ano ba to? Last episode na ba to? Alam ko may 12 to eh. Wala na. Okay na rin. 这个季度我们的财务报表数据非常不错，这离不开我们各位 Bakit nakaupo dyan yung assistant mo? 年底分红的时候， For a meeting. 辛苦各位。摔哪儿了？啊，这没事没事没事。 Bakit kasi siya nandyan? 散会。是不是这里啊？ Shoot. 你的 Ang taray ni Sir, oh, yun namin sa yung assistant. 会不会觉得和我在公司上班特别闷？没有啊，一直待在同一个城市，想不想出去走走？ Parang lalo sasakit yung likod mo dyan, kuya, sa Sa posisyon mo pwesto na niya. yan. 等我忙完这段时间，我就交接一下工作，带你出去玩。 Okay, so yun yung episode 12. Mhm. 就我们两个人。 Babakasyon sila. 只要跟你在一块儿，其实在哪儿 Ito, 都无 may 所谓。 paganyan-ganyan ka palintik ka. Deserve na nila isa't isa. Sana masaya kayo. Shit. Papalitan natin yung music, guys, ha? Imamask natin yun. In fairness lang din talaga sa dalawang tumag-alita. Parang nagbibigayan sila ng oxygen. Wala naman dila. Dapat may dila talaga. Sorry yung dila. Hindi. Para naman sa dila. It's necessary. Lalo na sa mga gantong show. Hindi kasi kailangan, hindi pwedeng goldfish lang ang labanan eh. Hindi naman sila, itong dalawa, hindi naman goldfish. Yung isa ang goldfish. Show, pinag-aalok niyo. 是不是不好？ Kailangan niya alam sa... Tapos papasok yung special assistant. Sorry siya. Yung mga ganun eksena, no, forgivable na gumamit ka ng AI. Mm-mm. Kasi transition lang naman Yes. siya. Ichen, sabi niya. Kapatid niya. Yun yung sinasabi ko na yun yung dapat una niyang i-appease bago ito.
Okay guys, that's it. Deserve nyo isa't isa. True. Ilang gugol ng utak niyo. Oo, sana masaya kayo. Bahala kayo sa mga buhay nyo. True. Buisit kayo. Ay nako. Yun lang. Ako mas gusto ko na yung a little bit more time. Pinakita naman, in all fairness, na nagbago si Lu Feng. Pero I wanted it like right after nung coma niya. And I want na hindi na lang kay Yi-Chen ipapakita. Ipapakita niya to everybody. Like sa kapatid niya. Yeah. Ako yun yung unang-unang dapat niyang ginawa na kinausap niya yung kapatid niya. Imagine yung ganong eksena. As in, pupuntahan niya yung kapatid and si Chen lang. Kahit di niya pa ipakita si Chen, sasabihin niya lang na ito yung nangyari, ito yung nagawa ko sa kapatid mo. I'm so sorry, he's now okay. Please give me time with him. Gusto kong bumawi. Ganon, di ba? Yeah. Tapos eventually, pag okay na ulit sila, ipakita mo yung kapatid. Mag-reunion kayo ulit. At least okay ka na with the brother. Tapos yun nga, feeling ko, that gesture will automatically get Yi-Chen to your side again. Hindi mo na siya kailangan i-convince na nagbago na ako, na I'm so sorry with what I did to you. Yun lang, yung the fact na inayos mo siya at saka yung kapatid niya, nag-explain ka, nag-sorry ka dun sa kapatid. Tapos, hindi nyo kailangan magpaulan ng magpaulan. So yun, nakakainis na yung mga ganong parang yun lang naman yung kailangan mong gawin and everything would have been fine. Pero since hindi niya ginawa and the fact na tinago niya pa nga si Yi-Chen up to the last minute. I mean, kung hindi pa sila nakita sa restaurant ng kapatid, hindi pa sila magkikita at all. Yeah. For like how many years. So parang it leaves a bad taste in our mouths na parang bakit mo yung ginawa? So meron ka pa rin parang hidden agenda, meron ka pa rin ginagawang masama. Yun. Hey, anyway, so feeling ko nga yun ang mangyayari for episode 12. Ayusin niya yung kapatid and they're going on a trip. Maybe in Japan or Korea. We don't know. But let's find out. Isang episode na lang, guys. And tapos na tayo dito sa Double Helix. And again, I would just like to remind everybody that if you want to watch the entire reaction video, maybe some of you are just waiting for us to finish all our reaction videos bago kayo magpunta ng Patreon to watch our reaction videos na walang masking. You can do that naman para sulit na sulit yung ibabayad nyo. It's just there sa aming Patreon account. So check that out. But for now, guys, that's it. Thank you so much for watching. If you like this video, please give it a thumbs up, comment down below, share this to your friends. Please subscribe to my channel, hit the bell button so you'll be updated every time I have a video upload. Do whatever you have to do, guys. Thank you for watching. Bye. Shop Luino and Luino loves everybody. And again, follow us on Patreon.